Good morning po sa bawat isa. Amen. Ngayong araw na ito ay araw ng ating Panginoon. Kaya alam ko na ang bawat isa ay handa na sa gagawin ng Lord sa buhay natin ngayong magang ito. Amen. At alam ko na excited na ang bawat isa na makapagpuri, makasamba, at makarinig ng salita ng Diyos ang mga anak ng Lord. Amen. Morning, blessed morning po sa ating lahat. Yan. Yung mga nasa online, pinagpalang umaga po sa bawat isa. At sa mga nanay, binabati ko po ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga nanay. Amen. Yan po, mag-umpisa na po kayong mag-comment, mag-tag, mag-share sa mga kakilala nyo, kamag-anak, kapitbahay, saan man silang dako naroon, ay kayang-kayang abutin ng gawain na ito. Amen. Kaya yung mga nandito, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ayan, alam ko na kanina pa tayo nakahanda sa gagawin ng Lord sa buhay natin. Amen. Amen. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin, panandali, bago tayo mag-umpisa sa ating praise and worship. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa na patuloy na pinakakalob niyo po sa amin. Salamat sa magandang umaga, sa presko na umaga, Panginoon. Pagamat may konting kainitan, pero Lord, kayo po, Panginoon, ang init na ito, Lord God, ay mararanasan namin sa inyong presensya, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, kami, Panginoon, ay magpupuri, kami, Panginoon, ay sasamba sa iyong dakilang pangalan. At Lord, salamat sa pagkilos mo po sa umagang ito. We believe, Lord God, na narito ka sa aming kalagitnaan. Sabi niyo po sa iyong salita, 2 o 3 nagkatipon sa iyong kalagitnaan, ay naroon ka, Panginoon, sa amin, Lord God. Kaya Lord, kami po ay masigit sa dalawa, Lord God. Kaya, Lord, we pray, Panginoon, na ang pagkilos mo ay maranasan po ng bawat isa. At kayo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Kayo lamang, Panginoon, ang maitanghal, maparangalan sa aming mga awitin, sa aming mga gagawin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Kaya maging sa mga nasa online, kayo po ang patuloy na umabot, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kilala niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Lord God. At patuloy na mabigyan, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, na walang katulad, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Sapagkat kayo yung Diyos na aming sinasamba sa lugar na ito. Kaya kayo lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng aming mga gagawin, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pangunguna mo. Salamat sa pagkilos mo, Panginoon. Patuloy na maranasan ka namin, Panginoon. Pamalas mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At Lord, kung may nakikita ka, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa aming mga buhay, sa umagang ito kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Maamin, Lord God, na nagkakamali, Panginoon. Hindi man kami perfecto, Panginoon, pero Lord, kapag kami ay lumapit sa iyo, nagpakumbaba, Lord God, nariyan ka palagi, Lord, handang magpatawad sa anumang mga nagawa namin, Lord God, na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Lord, ay patuloy kaming magagalak, Panginoon. Patuloy kami, Lord God, na aawit, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Yun ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay patuloy na umawi sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw lamang aming Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami ay nagpupuri sa iyo, Lord, langit ang aming nadarama, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Patuloy na malaman namin, Lord, sa umahing ito. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala man sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Kapag sa'yo'y sapat, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ang puso may nagagalak, Panginoon. Ang mga pagkali ay nagpupuri sa'yo, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala man sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala man sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala man sa'yo'y maihahambing. Sa'yo, Panginoon. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilaw. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilaw. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilaw. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakasarap, Panginoon, magpuri sa'yo, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Patuloy ka namin itataas sa aming mga buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. At wala nang iba, Panginoon, kaming sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Tataas sa aming kalagitnaan, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay
sa buong mundo. Dakilaan mo. Lord, nadakila ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na ikaw ay dakila, Panginoon. Hallelujah. Kaya sisigaw namin sa buong mundo, Lord, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Dahil ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, na sinasamba namin sa lugar na ito, Lord God. At wala nang iba, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na namatay sa krus para sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nabuhay, Panginoon, upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God, tunay, Panginoon. Nakarapat dapat na ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa kadakilaan mo sa buhay po namin. Sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Sa katapatan mo po sa buhay po namin, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Lord. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming awitin na ito, Lord God. Hallelujah. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Pakanto natin ang ating Panginoon.
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Pinagpalang umaga sa lahat ng mga nasa Pilipinas. Pinagpalang araw, gabi sa nasa mga iba't ibang dako ng mundo. At nais kong batiin personally bilang lingkod ng Panginoon ang mga mothers. Happy Mother's Day. Hallelujah. Ngayong araw na ito, kayo ang bida. Kayo ang highlight. And glory to God. At nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, palakasin ng Diyos. Ang inyong mga buhay ay mapuno ng kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. And since ngayon ay Mother's Day, ay yan ang ating bibigyang pansin. No? Hindi natin pwedeng maneglect yan. Pati sa mensahe, kayo din ang bida. At syempre sa mensahe ni Lord, marami kayong matutunan ngayon. So samahan niyo ako in the book of Samuel, 1 Samuel chapter 1. Let's read beginning from verse 1 to 7. So sa mga mothers dyan, pakinggan nyo ito. And then, ganoon din sa mga asawa. At holistic ang approach natin ngayon. So, lahat tayo ay merong aral na makikita sa pati mga kabataan. Marami dito. Mga kabataang babae, may handa mo ang iyong sarili. Kapag ikaw naman ay pumasok sa pagiging asawa at the same time bilang isang ina. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 1, verse 1, there was a certain man of Ramataim, Sophim, of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tuho, son of Su, of an Ephratite. He had two wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other, Penina. And Penina had children, but Hannah had no children. Now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. On the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Penina his wife and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb. And her rival used to provoke her grievously to irritate her because the Lord had closed her womb. So it went on year by year, as often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore, Hannah wept and would not eat. Pinagpala na ang mga salita ng Panginoon. Father in heaven, may your name be magnified and be exalted, Lord, sa umagang ito. And as your word ay may hahayag, dalangin ko bilang iyong lingkod, Panginoon, na magsilbing aral ito sa bawat isang nakakarinig, Panginoon, ng mensahe ngayong umaga, na matuto ang inyong mga anak kung ano ang tamang pamumuhay, tamang pamamaraan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo po ang inyong mga anak. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So the message this morning, ang pag-uusapan natin is the greatest gift of nature. And that is being or a mother, or yung motherhood. So, ang earth, napakaraming niyang, kaya niyang, lalo na yung land, and sea, yung creation ni Lord, grabe yung power ng Diyos when He created everything, ano? Pero, pinaka-special pa rin ang tao, si Adam and Eve. At ang gusto ng Lord ay to go and multiply, to bear fruit. Yan yung design ng Lord sa lalaki at babae, yung nagmamahalan.
under marriage, of course. And kailangan ma-clear yan. Yun ang gusto ng Lord. And sa mga magulang, sa mga nanay especially, ay hindi madali ang tinatahak nila sa pagdadalang tao pa lang hanggang sa pagsilang, pag-aalaga, pag-raise up. Grabe yan. Pero there is beauty sa mothering. Lalo na kapag ang isang magulang, ang isang nanay, ay tinake niya yon as a gift from the Lord. Maliban na ma-recognize niya na ang motherhood ay gift, hindi niya aayusin yung kanyang pagiging ina. Marami tayong mga kwento, sometimes kahit pelikula lang yon, pero nangyayari dito sa totoong buhay, na maraming mga ina na dahil hindi nila matanggap na sila ay nagkaanak o biglaan yung pagdating ng kanilang mga anak, hindi nila natanggap yon, kaya naman hindi nila natrato ng maayos yung kanilang mga anak. Maraming mga magulang ngayon, they are not ready para maging magulang. So that's why dumating yung worst scenario sa buhay nila, no? Na kung saan nahirapan silang i-raise up yung kanilang mga anak. But I hope yung mga nandito ngayon at mga nakikinig ay masaya kayo bilang isang magulang. Whether you are a husband or a wife. Nawa ay makita nyo na regalo sa Diyos ang mga anak. In Psalm 127, verse 3, ay ipinakita doon, children are a gift from the Lord. A productive womb, the Lord's reward. So, ibig sabihin, gift talaga ang mga anak. At ang parenting ay isang napakalaking pribilehyo. At ang mga magulang ay dapat makita nila na ipinaalaga sa iyo ang iyong anak. Ibig sabihin, ay merong kang tungkulin na in-nurture ang regalo ng Diyos. To take care of them. Now, sa binasa natin, may dalawang klase ng babae at marami at pwede natin sabihin bilang isang asawa, ina, at babae. So, punta muna natin si Penina. Dalawa, si Penina and Hannah. Tignan natin ano ba yung characteristics ni ni Penina. Ano ba ang makikita natin dito? Kaya mga nanay, mga asawa dito, kahit yung mga kabataang babae, dapat ma-prepare nyo na yung sarili ninyo. Kasi mahirap kapag ang taglay-taglay nyo yung negatibo. So, titignan natin si Penina, medyo negative ang kanyang karakteristik na makikita natin. So, salaminin natin ang buhay natin, lalo na yung mga kababaihan. Unang-una, si Penina, anong meron siya? A provoker. In verse 6 and 7, mababasa natin doon na pinoprovoke niya si Hannah. Although, sa kapwa niya babae ginagawa, pero naniniwala ako, dala-dala niya rin yan kapag kaharap niya yung kanyang asawa. So, sabi ito, and her rival used to provoke, ang tinutukoy dyan ay si Penina, her grievously to irritate her. So, ang mga provoker, nakakairita. Andiyan ba kayo? Mga asawang babae, mga nanay, at mga kabataang babae, baka kabataan ka pa lang, provoker ka na. Diba? Lalo kapag boyfriend, girlfriend pa lang, provoker na. Mga lalaki, mag-isip-isip ka na. Kung nasa stage pa lang kayo ng tawag dito, boyfriend and girlfriend, provoker na, talagang kuhang-kuha niya yung talaga namang irritable ka. Eto, pag-isip-isipan yung mabuti yan. Ngayon, sa mga kabataang babae, i-prepare mo ang sarili mo kasi ang pag-aasawa ay hindi madali. Maraming mga lalaki,
ikaw kasi, pinupurvok mo ako, nananahimik na nga ako eh. O, di ba? Kadalasan, linyahan yan ng mga lalaking pakiramdam nila ay sila'y aping-api. Ikaw kasi, di ka pa tumigil. O, di ba? So, provoker. Isang karakteristik ng isang babae na dapat maalis. Dahil, sabi nga ng Biblia, mas mabuti pa daw na manirahan sa bubong kaysa ang makasama mo ay madaldal, bungangera na asawa. Ay, akala ko ba, pastor, babae ang mga bida ngayon? Ba't parang kontrabida ang mga babae ngayon? Huwag kayong mag-alala. Tinitingnan lang natin yung negatibong bagay. Si Penina. Okay? So, a provoker. And also, kung i-obserbahan pa natin, siya din ay a prideful woman. Bakit? Siyempre, sa isip niya, mas blessed siya. Mas matured siya. Or in a way na meron siyang na favored siya. Well, to have something ay, although na-recognize niya na gift yun ni Lord, pagpapala yun ni Lord, yung pagiging mother, hindi ibig sabihin, yun yung mag-cause sa kanya na maging prideful. So, kaya nga kapag ang babae ay prideful, mahirap intindihin yan. Kasi prideful mataas Kapag mataas, mahirap ibaba yan. So, kadalasan ng sanhi ng away ng mag-asawa ay pride. Ayaw magpatalo. Ayaw walang nagpapakumbabaan. Kung biblical ang pag-uusapan natin, kailangan talagang ang asawang babae ay mag-submit sa asawang lalaki. Naku, pastor, yan na naman. Talo na naman kaming mga babae niyan. Ano ba yan? Well, mamaya babawi tayo. Pero napakahalaga na makita natin yung katotohanan patungkol saan? Sa sinasabi ng Biblia, kung ano ba ang dapat na katangian ng isang babae, ng isang asawang babae. O kayo mga nanay na nandito, nasasalamin nyo ba ang sarili nyo? Parang, pastor, ako yan Okay lang yan. Kasi bakit? Ang mahalaga ay hayaan nating makapangusap ang salita ng Diyos. So, a provoker, a prideful woman, and also a poisonous woman. Grabe naman yan. Makamandag. Ano yun? Ahas? Well, when we say a poisonous woman, a toxic person. A toxic person defined as someone whose behavior consistently harms or undermines others. So, Penina ay isang katangian yun na hindi maganda. Kasi ang pagiging asawang babae, hindi lang naman yung pakikitungo mo sa yung asawang lalaki, pati sa iba. So, ina-undermine niya, sinasaktan niya yung damdamin ni Hannah. So, napakahirap at napaka-negatibong katangian nito. So, hayaan natin lang ang salita ng Diyos ang mangusap ngayon, hindi tayo nagpapatama. Kundi, yun ang katotohanan na makikita natin at mapipiga natin kay Penina. A provoker, a prideful woman, and a poisonous woman. At ngayon naman, dumako tayo sa isang babae na nandito, which is si Hannah, na magandang katangian na taglayin din ng mga kananayan, kababaihan. Although parang negative ito, yung una at pangalawa, pero ito ay maganda pa rin na kalagayan o katangian ng isang babae, asawa, at ano pa ba? Ina. Unang-una, a pressured woman.
siya ay pressured. Bakit? Unang-una, ay wala siya pang anak. May asawa siya pero walang anak. Nakaka-pressure talaga yun, lalo na siguro sa panahon ngayon. Minsan, yung mga kamag-anak, merong mga ganyang mga iniisip. Sila pa pinapangunahan pa. Ang tagal naman, ba't di pa kayo nagkakaroon? Maliwanag dito sa binasa natin that God closed the womb of Hannah. Ang Diyos yung nagsara. So, ibig sabihin, hindi siya barren, kundi isinara lang ng Diyos. Dahil may tamang panahon yung kanyang pagdadalang tao. So, itong babaeng ito, pressured si Hannah. Pero maganda, yung pressure na yon na dumating sa kanya, it turns to be positive. Mamaya makikita natin yon. So, kaya kung titignan natin, hero talaga ang mga nanay at mga asawang babae. Kasi, sa kabila ng pressure, mas madali nilang ma-handle kaysa sa mga lalaki. Yung mga lalaki, tahimik yan, pero may stress na yan, depressed na yan. Pero maraming mga babae, pain bearer talaga yan. Hindi lang emosyon, hindi lang sa physical, kundi maging sa kanilang pag-iisip. Na sa kabila ng pressure na dumarating sa kanilang buhay, mas nahahandle nila yung mga sitwasyon. Kaya nga, yung mga house chores sa bahay, makikita mo, kahit pressure dyan, malinis pa rin. Kapag gumawa yan, makikita mo, talaga namang maayos yung bahay. Bihira lang yung lalaking maayos sa bahay. Kadalasan, burara ang mga lalaki. Yung linis ng mga lalaki, okay na yan. Kahit na, kung titignan mo, parang ang dami mo pang kailangang sundan. Minsan nga, yung mga asawang lalaki, parang mga anak yan. Panganay na anak ng babae. Kasi bakit? Makukulit ang mga lalaki. Pero, buti na lang, yung mga babae, marunong mag-handle ng pressure. Tama ba, mga kababaihan, mga nanay? Kaya nilang pakalmahin. Yung kanilang mga anak, kaya nilang pakalmahin yung kanilang asawa. Praise God. So, sa kabila nun, ang maganda ay naging positibo pa rin itong si Hannah. Bagamat, yung pressure niya medyo nagkaroon sila ng kanyang asawa eh. Sabi niya, di ba kung titignan natin, basahin nga natin. Sandali, yung sa point ni Hannah, sa portion na si Hannah ay medyo pressured. Sabi niya dito, di ba, he wept bitterly, tapos, yan, yung verse 7, and then to verse 8. Ito yung iyak ng iyak si Hannah, and then, napansin ito ng kanyang asawa. Elkanah, her husband, told her, Hannah, why are you crying, and why don't you eat? Why are you upset? Am I not better to you than 10 sons? Naintindihan niya ng mga nanay. Maraming mga nanay, mga kababaihan na umiiyak. At dinadala lang nila sa iyak at pagluha. Hindi madali yon. Kasi, kung sa iba, patayan yon. Sa iba, divorce kaagad. Sa US, divorce kaagad yan. Kapag hindi na sila komportable sa kanilang asawa, divorce. Yun ang kanilang solusyon. And then verse 9, Hannah got up after she had finished eating and drinking at Shiloh. Now, Eli the priest was sitting on the chair by the doorpost of the tent of the Lord. Deeply distressed, verse 10, she prayed to the Lord and wept bitterly. Grabe, no? Yung pressure na dala-dala ng provoker niya, which is si Penina. And then, another one is, kasama yon, a persecuted woman. Maraming mga babae, lagi silang napapansin ng kapitbahay, ng kamag-anak, minsan kahit mga biyanan, no? Biyanan ba? Tama, yung mga biyanan nila, na parang, ano ba nung napangasawa ng anak ko?
Ano ba yung puro negatibo? Yun ay realidad. So, si Hana, naranasan niya yan sa kanya nga lang rival. So, ang hirap kapag ang isang babae wala siyang paglalagyan. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung sarili niya. That's why mahalaga din na makita mo kung sino yung magiging biyanan mo, no? Lalo lang kapag sa realidad ngayon, kung tanggap ka ba o hindi. So, siya ay persecuted. Ngayon, yung negatibo ay naging positibo sa buhay ni Hana. Which is, sa panahon ng pressure, sa panahon ng persecution, siya ay nanalangin sa Panginoon. Pumunta siya sa templo at nanalangin. So, ilan sa mga nanay, ilan sa mga kababaihan na pag nakakaranas ng mga ganitong challenges at sitwasyon, nananalangin sila sa Panginoon. Napakagandang matutunan natin to kay Hana, a prayerful woman. Kapag ang isang nanay, kaya niyang ipag-pray, hindi niya sinusukuan yung kanyang asawa at kanyang mga anak, powerful yung nagagawa ng prayer. So that's why, kaya yung mga nanay, I would like to encourage, kapag may challenges, merong mga hindi nyo kayang i-handle, pray. Ipanalangin mo. Dahil sa panalangin, doon nagaganap yung pagkilos ng Diyos. In the Spirit. Minsan nga, pwedeng mayroon lang spiritual attack sa inyong marriage. Mayroong spiritual attack sa inyong character. Di ba? Kaysa magkagulo, why not daanin mo sa prayer? Di ba? So kapag natutunan yun ng isang nanay, ng isang babae, di ba sabi nga, the success of a man is a woman. So kapag yung woman na yan prayerful, wise yan. Dinadaan niya sa prayer. Hindi niya dinadaan sa bunganga. Hindi niya dinadaan sa tantrums. Hindi niya dinadaan sa reklamo, kundi dinadaan niya sa prayer. So, mga kananayan, mga kababaihan dito, maging mapanalanginin. Kayo dapat ang unang intercessor ng inyong tahanan. Walang ibang unang mananalangin sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, kundi kayo, mga kababaihan. So, manalangin ka. Dahil may nagagawa ang panalangin. And also, a promise keeper woman. Tinupad niya yung kanyang pangako. Although i-emphasize ko rin mamaya, alam niyo kapag ikaw ay magulang, ang mga anak matandain yan sa pangako. Sabi mo ganito, sabi mo ganyan. Ayun ang mga anak eh. Talagang hindi na makakalimutan yung sinabi mo, kaya kailangan tuparin mo. Kasi, malilesen yung authority mo sa kanila, yung respect nila sa iyo kapag hindi mo tinupad yung pangako mo sa kanila. That's why, mga nanay na nandito, para lang malambing nyo ang inyong mga anak, may pangako ka, nangangako ka, hindi mo natupad. Hindi ka tatantanan, lalo pag mga chikiting pa, hindi ka tatantanan ng mga yan. Diba? So, habang nagpifail ka na nagpifail, maraming beses mong hindi tinutupad yung pangako mo sa kanila, makikilala kanila na, hindi nyo naman tinutupad eh. Wala naman kayong isang salita eh. Tinatandaan yun ng mga anak. So, nakita natin yung difference. Si Penina, ano siya? A provoker. Which is, napakahirap i-handle na babae. Kapag provoker yan, nasisirang ulo ng mga lalaki yan, naglalasing na lang yan, umaalis na lang yan kapag ang babae, provoker. Maraming ayaw umuwi kasi napoprovoke lang sila. And then yung iba naman, napaka-prideful. Ayaw ibaba yung kanilang pride. So, ayaw patalo. Nasisira din ang relationship. At lalo itong poisonous woman na ito, na kung saan you intend to harm the emotion, anything na you degrade someone,
Okay, so that's why we need to be reminded. Ngayon, sa mga kalalakihan, meron akong mga piece of advice na habang ako'y nagmumuni-muni, they have the same, ang tawag dito, parang point of view. Pero, in a different, kasi yan cause or, not cause, iba't ibang level. So, to the husband, may mga advices dito. Unang-una, love your wife. Para kayong kakasal ngayon. Si Brother Jonathan, nandito, ikaw lang yung may asawa ngayon dito. Love your wife. Yan. Si Elkanah, mahal naman niya si Hannah. Kaso lang mahirap pala kapag magdadagdag. Sakit sa ulo. Tingnan niyo yung nangyari, mayroong rival, tapos, sabi nga, isa nga lang halos mabaliw ka na Dadagdagan mo pa kayo ng dalawa. 2 is too much. 3 is, 3 is, merong sinasabi lagi si Bishop 3 is deadly. 4 is never mind. So, ibig sabihin, dapat ang isang lalaki ay dapat ang mahalin niya lamang ay yung kanyang asawang babae. So, sa lahat ng mga kalalakihan, mahalin mo ang iyong asawang babae. And then another one, live with your wife. Si Elkanah, sa kabila ng uso kasi yun noong Old Testament, pero hindi ibig sabihin yun ang kalooban ng Diyos. Ang mahalaga ay nandun naman sa poder niya. Nakikita niya yung frustration, kaya kinausap niya yung kanyang asawa. Sabi niya, di ba ako sapat sa 10 anak? O, di ba? The best ako. So, ibig sabihin, kahit anong problema ng mag-asawa, kung sila ay nasa isang bubong, masusolusyonan. Pero kapag magkalayo, mahirap. Kaya nga ang sabi ng Bible, sa ikakasal na, a man will leave his father and mother. Iiwan niya yung kanyang magulang at cleave to his wife. Kailangan magsarili para mapundasyonan. So, live with your wife. Kasi doon kayo matututo, doon kayo magmamature. And, pangalawa, listen to your wife. Saan yan, pastor? Sa lahat ba yan? I mean, sa kanyang frustration, sa kanyang plano, sa kanyang fear. Mahalaga na maunawaan mo kung ano siya at ano ang kanyang pinagdadaanan. Kasi minsan, ang mga kalalakihan hindi nakikinig. Bahala ka dyan. So, sinabi ko na yung sinabi ko, okay na yun. Tama? Walang pinapakinggan kadalasan ang mga lalaki. Sarili lang. Di ba, yung authoritative masyado. Kaya, dapat matutong makinig ang mga asawang lalaki. Yan yung ginawa naman ni Elkanah na kanilang asawa. So, dapat matutong makinig. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na merong dun Okay. So, mahirap kapag ang papakinggan mo ay parang meron kasing babae sa Bible na dalawa na pwedeng ikapahamak ng lalaki. Yun ay kilala niyo ba yon? Yung asawa ni Ahab, yung nag-lead ng idolatry, si Jezebel, yung Jezebel spirit, controller naman yon. Ginagamit niya yung kanyang kay Ahab. Ginagamit niya yung kanyang beauty, ginagamit niya yung kanyang, talagang kinokontrol niya si Ahab. Kung baga siya talaga yung nag-rule nung panahon ni King Ahab, kaya napahamak ang buong Israel. And then another one is yung si Delilah. Ayun yung mga madalas nating mga matapik na nagbibigay ng babala. That's why, mga kababaihan na nandito, huwag kayong mahiya at matakot na sabihin ang inyong nararamdaman sa inyong mga asawang lalaki. Pastor, di naman nakikinig.
Paano yun? Away lang kami. So, nananahimik na lang ako. So, may mga ganon, na circumstansya. Pag ganyan, better to, kung Kristiyano ka naman, better to have someone na magka-counsel. Kasi kapag ganyan na hindi na maging healthy yung relationship ng mag-asawa, delikado yon. Kaya mga husbands, love your wife, live with your wife. Hanggat maaari, walang mahirap yung long distance, LDR. Kaya nga, napakahirap, hindi pwedeng i-advise except kung talagang kaya nila yung ganon ng long distance. Maraming mga faithful na mga nag-OFW, marami din naman ang bumabagsak. So, mas maganda, kasama mo ang iyong asawa and then listen to your wife. Okay, meron din naman advice sa mga anak. Advice to sons and daughters. Although dito, wala tayong makikita dyan. Pero habang ako ay nagmumuni-muni kagabi, syempre, ano ba ang magandang gawin ng mga anak sa kanilang mga magulang? Pares lang, love your mother. Ibigay mo yung unconditional love sa kanila dahil makikita ninyo yung sacrifice. Dala-dala pa nga lang tayo sa sinapupunan, grabe na yung pagmamahal. Kung hindi ka mahal yan, dapat tinodas ka na. Di ba? Kung inilabas ka niyan, niluwal ka niyan, ibig sabihin, pinahalagahan ka niyan. Although medyo poor ang parenting, lalo sa Old Testament, napaka-poor ng parenting. Talagang may favoritism, mayroong something na talagang kung panganay ka, sa'yo lahat. Ganon. Pero ngayon, medyo improve na ang parenting ngayon. Napakarami ng advices. Ngayon, sa mga anak na nandito, iisa lang ang nanay mo. Pwedeng madagdagan sa church, mga spiritual, pero iba yung biological. Siya pa rin yan. Nag-iisa lang yan. Kapag wala na yan, walang pwedeng pumalit dyan. Kasi diyan ka lumabas Nanay mo yan. So, ibig sabihin, dapat mahalin mo yan. Hindi po pwedeng baliwalain mo. Although, iba yung karakter ng mga kabataan ngayon. Disrespectful, talagang, pati yan, pinoprovoke din nila yung magulang nila. Halos, patayin nila yung magulang nila sa high blood. Na hindi nakikinig kung ano pang sinasabi sa magulang. So, yung mga anak namin, mayroon talagang lumalabas na yung nature ng isang Kumbaga, naalala ko talaga nung bata ako, yung mga ganon, no? So, kinausap ko yung isa, nung nakaraan, yung bunso. Habang nandun kami kaya umuwi muna. Dahil nga, syempre, yung mga ugali ng mga anak. So, yung bunso, sabi ko, ikaw, ano yung mga lumalabas sa bibig mo? Kanino mo natutunan yan? So, sabi ko sa kanya, gusto mo mawalan ka ng nanay? So, umiyak. So, wala ka ng mami. So, well, habang sinasabi ko yon, nare-realize niya rin, ano naman mag-isip yun Kahit pa paano, hindi lang isa yung kanyang one-sided, kahit pa paano, kahit bata pa lang, malawak na mag-isip. So, kaya ganun ko siya kinakausap. Gusto mo mawalan ka ng nanay. Na-high blood mo yung nanay mo. Kung ano-ano pa pinagsasabi mo. So, buti na lang, after that, naligo. Kinis niya yung nanay niya, niyakap niya yung nanay niya. Hindi ko naman sinabing gawin niya yun. Pero natakot siya na mawalan siya ng nanay. Kayong mga anak na nandito, na-imagine nyo ba kapag wala ka ng nanay? Na-imagine mo ba kung wala siya? Na wala na siya sa routine ng paggising mo, wala ka ng nanay. Na-imagine nyo ba yon mga anak? Subukan nyo lang i-imagine. Na yung nanay na dinadaan-daanan mo pagdating, hindi ka makapag-bless, hindi mo lang makis, hindi mo lang mabati. Imagine na pag-uwi mo sa bahay, wala.
Wala kang makita. Kasi wala na talaga siya. Kaya taken for granted maraming mga nanay. So, advice ko sa bawat mga anak, love your mother. Lalo na kapag may panahon ka pa na ipadama ang pagmamahal na yan. Kaysa wala ka ng ibang ginawa kundi magreklamo, ano ba yan? Ganito, ganyan. Kaysa galit ang ibinibigay mo sa iyong nanay, why not? Ipadama mo naman yung iba. Kasi minsan gusto natin tayo lang ang mahalin. Tayo lang yung pansinin. Pero tayo hindi naman natin na ibibigay yung hinahanap natin sa Kanya. Kaya kung love lang ang pag-uusapan, pwedeng magkulang ang magulang. Pero pagdating sa pagmamahal, hanggat maaari ibibigay. Kasi ganyan talaga ang magulang. Sabi nga, susubo na nga lang, ibibigay pa sa'yo eh. Ganun. Yung minsan hindi na nakakapag-ayos eh. Yung mga magulang, maayusan lang yung anak. So, love your mother. And then pangalawa, live as obedient children. Kung anak ka, maging masunurin ka sa iyong magulang. Dahil diyan ka rin pagpapalain ng Panginoon. May blessing sa pagsunod sa magulang. At lagi nating tatandaan na hindi lang ikaw ang pagpapalain, pati ang nanay na pagpapala din. Kasi pag nakita niya na matino ang kanyang anak, palagay yan. Kahit na magpaalam ka, saan ka pupunta, alam nila matino ka. Hindi sila magdadalawang isip. Alam nila na marunong kang sumunod sa kanila. Isang katangian na dapat taglayin ng mga kabataan. And then another one is, listen to your mother. Makinig ka sa iyong nanay. In Proverbs, napakarami na sinasabi na makinig ka sa nanay mo. Kaya sa mga kabataan na nagbingi-bingihan sa kanilang mga magulang, panahon na para buksan mo ang iyong tenga at pakinggan mo ang bilin ng iyong ina. Sometimes, of course, may ibang view yan. Pero kadalasan naman ng ina, positibo ang kanilang binabanggit. And then, sa mga nanay na nandito, anong advice ko po sa inyo? Love the Lord. Mahalin mo ang Panginoon. Si Hannah, nag-worship siya sa Panginoon. Kaya mga kababaihan, mahalin mo lang si Lord. Kung pakiramdam mo, hindi ka na mahal ng anak mo, ng asawa mo, mahalin mo lang si Lord. Dahil ang pagmamahal ni Lord nag-uumapaw. Na kahit dumating na madama mo na wala, rejected ka, kahit sa buong pamilya, hindi nila napapansin yung ginagawa mo, yung sakripisyo mo, magiging kalakasan mo yung pagmamahal ni Lord. Mahalin mo ang Panginoon. Si Hannah, wala siyang ibang ginawa kundi pumunta sa templo, umiyak, at nanalangin siya sa Panginoon. Pagpapakita na, Lord, ikaw ang kailangan ko sa buhay ko. Naniniwala ko na itong sitwasyon ko, ikaw ang makakapuno. And what happened? God granted her request. So love the Lord. Pressured, persecuted, you are in pain, worship the Lord. Punta ka sa templo, punta ka sa church, mag-worship ka kay Lord. Hindi ka maintindihan ng mga katabi mong nag-church, bakit ka umiiyak, bakit ka lumuluhod. Kagaya ni Eli, or Eli, hindi siya maintindihan ng kanyang mga, pati yung priest, hindi siya maintindihan. Pero pinaliwanag niya, talagang bigat na bigat ako. Nagsusumama ako sa Panginoon. And then, praise God, sabi ni Eli, di ba? Sige, humayo ka. And then, ano ang ginawa ng Panginoon? Kinatagpo ni Lord ang kanyang pangailangan. Kaya dapat ang mga nanay, mga kababayan, worshiper. Hindi warrior. Hindi war freak. Hindi worldly ang mga nanay. Dapat worshiper.
At napakaganda, nakatangian nyo ng mga kababaihan. Sa mga wala pang asawa, prepare yourself not to be a provoker, not to be a poisonous woman, not to be a prideful woman. I-prepare mo ang sarili mo na kapag dumating ka na sa ganyang kalagayan, mothering, isang wife, worshiper ka. And then, mas magiging iba ang takbo ng inyong marriage life. So another one is that live to glorify God. Always glorify the Lord sa inyong buhay. Ang mga kananayan, kayo ang magpasimula ng rules na tama sa tahanan. Kasi kayo, yung asawa nyo, nagtatrabaho, kayo nasa bahay, i-glorify nyo, turuan nyo ang inyong mga anak. And in that way, napupulfill mo ang iyong ministry. And then, pangatlo, listen to God's voice. Hindi lang dapat gusto mong pakinggan ka ng iyong mga anak, makinig ka rin kay Lord. Kasi minsan, mga nanay, gusto lang natin tayong nagsasalita. Tayo lang yung pinapakinggan. Pero, bakit hindi mo pakinggan kung ano ang kalooban ni Lord naman sa marriage life nyo, sa inyong mga anak, anong kalooban ng Panginoon? At minsan, ginagamit din pati yung mga asawa natin na natinig ng Panginoon. So, give ang pagiging mother. So, sa mga nanay, once again, Happy Mother's Day. At nawa, be like Hannah. Na even though there are pressures, there are times of persecution, there are times of pain sa buhay ninyo, always give your best. Kaya number 1 na pinaka-main points ko, namimili ako kung ano yung pwede kong i-main points yan. Unang-una, gayahin ninyo si Hannah, she did her best. Ginawa niya yung the best niya bilang isang asawa at bilang isang magulang. Ibinigay niya ang kanyang anak sa Panginoon. Ibinigay niya yung the best. Treasure niya na yun kung tutusin. Pero hindi niya ipinagkait. Ibinigay niya kay Lord. Kung the best lang ang pag-uusapan, ang best niya ay si Samuel. Yung dumating na the best sa buhay niya ay walang iba kundi yung kanyang anak. Pero anong ginawa niya? Inihandog niya yon sa Panginoon. Kaya, mga nanay na nandito, mga kababaihan, ibigay mo ang the best mo kay Lord. And God will do the rest. Sa iyong pamilya, sa iyong asawa, everything. And then, because of pressure, of pain na kanyang naranasan, she learned to worship the Lord. Natutunan niyang sumamba lalo sa Diyos. Kaya nga kanina sabi ko, worshiper siya. Natutunan niya na lumapit ng lubusan sa Diyos na buhay. And nawa, mga kababaihan na nandito, worshiper ka. Yan ang dapat mong establish sa buhay mo, yung worship mo. Personal worship mo kay Lord. And then another one, she kept her promise. Tinupad niya kung ano yung kanyang pangako kay Lord. Tayo, may pangako ka sa asawa mo, may covenant ka, nung kinasal kayo, alalahanin mo yon. Sa mga anak mo, may pinangako ka ba? So dapat, promise keeper tayo. And in that way, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. So nasalamin natin ang dalawang klase ng babae sa talatang ito at hayaan natin ang salita ng Diyos ay mangusap and let us be honest sa ating mga sarili. Nandun ba ako sa negative? Andun ba ako kay Hannah? Andun ba ako sa characteristics ni Hannah? Or both? Meron naman ako parehas. Aba, sa iyo na lahat yun. Kaso nga lang dapat alisin natin. Mag-mature din at magpabago ang bawat isa. Lahat tayo ay nasa process ng Diyos. So kaya mga nanay na nandito, mahal kayo ng Panginoon, kung anuman ang ano ng Lord sa inyo,
ang dealing ni Lord sa inyo, ano man yung tinuturo ni Lord sa inyo, sa inyong mothering, sa inyong motherhood, ngayon, there is beauty in mothering. Kapag na-raise up mo ang iyong mga anak in a manner na siya ay may takot sa Diyos, may pagkakilala sa Panginoon, you are a successful woman. Napatino mo ang asawa mong lalaki, you are, mahirap patinuin ng lalaki, a successful woman. You are a successful woman. Na sa kabila ng kakitiran ng utak minsan ng mga kalalakihan, totoong kailangan talaga ng lalaki ang babae. Mahirap mabuhay maliban sa may gift of celibacy. Hindi kayang mabuhay, hindi magiging perfect ang lalaki kung walang babae. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kaya dapat ang mga babae tumindig, hindi para mag-take ng rule, kundi gampanan niya yung kanyang role. Andiyan pa ba kayo? Mga kababaihan, hindi kayo nandyan para agawin yung rulership. Nandyan kayo, ibinigay kayo ng Lord para gampanan nyo ang yung role. At kapag nagawa nyo yun, masaya ang pamilya, masaya ang asawa, masaya ang buhay. So again, iiwan ko po sa inyo ang mga mensaheng ito, katangian ng isang dalawang magkaibang babae, at kung ano yung dapat mong i-apply sa iyong buhay. So, Happy Mother's Day sa inyong mga nanay. Sa mga kababaihan, sa mga single pa lang, prepare yourself to be a good wife. Glory to God. Hallelujah. Father in heaven, thank you for your word this morning sa amin. Lalo na sa buhay ng mga kananayan. Lord, marami silang pinagdaanan. Marami silang mga pains. Marami silang pressure na hinandle. Pero sila pa rin ay nakatayo ngayon. Maraming mga higwaan sa kanilang mag-asawa. Maraming mga disrespectful words na narinig nila pwede sa kanilang mga anak. But they are still nakatayo, Panginoon, ngayon. At nagpapatuloy at lumalapit sa iyo. Panginoon, bilang yung lingkod. Abutin niyo po sila. I pray, O Lord, bless the work of their hands. Bless their hearts, O God. Punuin niyo po ng joy ang kanilang puso. Punuin niyo po ng iyong pag-ibig, Panginoon, ang kanilang puso. O Diyos, bigyan niyo sila ng kalakasan na maging maayos yung kanilang tahanan, O Diyos. Ang mga nanay na ito, pahabain niyo po ang kanilang buhay. Kayo po, O Diyos, ang gumabay sa kanila. At ang mga nanay na ito ay maging worshiper. Na wala silang ibang aasahan kundi ikaw. They will turn their worry into worship. Sila yung mga kananayan na magiging palaban sa pananampalataya, hindi sa kanilang asawa, kundi sa pananampalataya, na naniniwala sila na may gagawin ka sa kanilang pamilya. Lord, katagpuin niyo po ang mga nanay na ito. I pray also for your healing touch sa kanilang mga puso. Yung mga damdaming nasaktan, mga pusong sugatan. Lord, heal their heart, O God. Remove the pain, O God, sa kanilang mga puso. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Kayo po ang gagabay at gagalaw sa mga nanay na ito. At sa mga kalalakihan, Lord, mga husband, Lord, I pray, tulungan niyo pong mahalin nila ang kanilang mga asawa at maging faithful sila sa kanilang mga asawa. May padama nila, Panginoon, kagaya ng sinabi mo, love your wife as Christ loved the church. Hallelujah. Ilagay niyo po yung puso na nagmamahal sa mga kalalakihan. Sa mga asawang lalaki, Panginoon, na may pakita nila ang pagmamahal nila sa kanilang pinili, sa kanilang pinakasalan, sa kanilang minahal,
Hallelujah. Lord, magpanibagong sigla yung pag-iibigan ng mag-asawa, kahit na nagkakaedad na, kahit nagbabago na ang itsura, kahit nagbabago na ang katawan, ay mahalin pa rin nila ang isa't isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ka, aming Diyos. Luwalatiin ka. At yung mga anak, dalangin ko po na sila po ay maging mabuting anak sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga nanay, Panginoon, na maibigay nila ang respeto, maibigay nila ang submission, maibigay nila yung pagmamahal, Panginoon, sa kanilang mga magulang, especially sa kanilang mga nanay, Panginoon. Lord, turuan niyo po ang mga kabataan. Hallelujah. Mag-raise up po kayo ng mga godly children na mayroong takot sa iyo at may pagmamahal sa kanilang mga magulang. Thank you, Father God, for this morning. May your name be magnified. May your name be exalted, O God. Thank you for your word, O God. Salamat po muli. All the glory belongs to you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So, glory to God. And once again, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Shalom, shalom.